Hello, hello! Magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon sa lahat. Gerard Claudio here. So, I am streaming right now sa ating exclusive Facebook group na Pinoy, sorry, Prime Movers Learning and Success Community. So, lahat ng mga bago dito, no? Welcome, welcome, welcome sa inyo. I hope you guys are learning from the content na nandito. You can go to the guides, no? May kita nyo dyan yung mga content natin, no? So, some of the learnings and topic na sinishare natin dyan, no? Anyway, so sa video na to, guys, ang gusto ko lang i-share. Just wanna share something, no? And I have learned this for, I don't know, since I decided na mag-business, no. Ito palaging sinasabi na kaya like bakit palaging pinag-uusapan kung sino yung sinasamahan mo, like yung community mo. 'Di ba? Ginagawa pa ngang joke to before, 'di ba? Like, tell me who your friends are and I'll tell you who my friends are. 'Di ba? Like, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. No, so birds of the same feather flock together. These quotes, timeless quotes, palagi itong sinasabi kasi I think malaking factor talaga kung sino sasamahan mo. So, let's talk about you wanting to start or run or succeed in business. And kung ang palagi mong kasama ay mga taong walang interes sa pagdenegosyo, medyo mahirapan ka dun. At the first sign of difficulty at i-share mo sa kanila, maniwala ka sa akin, sasabihin nila, baka kasi nag-negosyo ka, sana nag-stay ka na lang sa stable mo na job. Sino nakaka-relate doon? If you share your business struggle to people na never ever succeed in any business or never had an intention to grow in a business, I'll tell you, they will always have something to say about it na hindi maganda. But imagine this, I want you to imagine, at the first sign of your difficulty sa negosyo mo as of the moment, and kinausap mo yung person na pinagdaanan yung dinaanan mo. Maybe, halimbawa, may restaurant ka, nahirapan ka ngayon kasi may restaurant ka, tapos kinuwento mo doon sa merong restaurant na nag-succeed na siya, maybe nakatatlong branch siya, 4, growing. Sa tingin mo na sasabihin niya? Sa tingin mo? Sabihin niya, normal lang yan. Nakanya bibig kong sabihin. So, it depends, the quality of a suggestion or an advice is directly proportional to the quality of the people that you allow yourself to be immersed with. And napakahalaga nito, guys. Kasi nung nagsimula akong mag-business, yung negosyo po na sinimulan ko is, most people don't like it. Like, if I'm just going to share this business to a random friend, they will tell me that it's a scam. Alam mo yun yung ganun. And I-realize ko, sabi ko, then I have to protect my circle. Pag sinabi ko, I have to protect my circle, I have to make sure that I'm surrounded with people that will encourage me, will understand me, will encourage me, and will give me sound advice. Kasi ang pag-angat po sa buhay hindi madali. Kaya nga ako konti lang umaangat sa buhay. Kaya nga maraming gustong maging employed. Kasi maraming natatakot na mag-risk for business. Tama? So if you surround yourself with people who are not entrepreneurs or hindi sila nagnenegosyo, hindi ka talaga, mahihirapan ka mag-extract ng suggestion from that. And mind you, napakahalaga po na factor yung sasamahan mo. Napakahalagang factor kung kanino ka kumukuha ng suggestion or advice or input. Because if you don't have a system right now as of the moment, for example, gusto mo makalabas sa utang. Tapos yung kinakausap po palagi, ang pinag-uusapan, kailan ulit tayo maglo-loan? O kailan tayo mangutang sa GSIS, kailan tayo mangutang sa SSS. Kapag gano'n ang usapan palagi araw-araw, at they accept it as a fact na okay lang kahit at any reason mangutang ka, since anyway, employed tayo, hindi natin kakayanin na umangat kasi napakakonti ng sweldo natin, so ang solution is mangutang ka. Kung ganyan yung mga taong nakapaligid sa'yo, maniwala ka sa akin, mahirapan kang umangat. Because of the suggestions of the people around you. So, bakit ko sinasabi to, mga kapatid? Kasi, gusto ko lang kayong i-encourage at the same time na sino ba yung mga taong sinasamahan mo all the time. Kasi kung yung mga taong sinasamahan mo as of the moment is palagi lang sila naglalaro ng mobile games. Maniwala ka sa akin, sooner or later, you will be influenced by that if hindi matatag yung vision mo sa pangarap mo or future mo. Tama? Kasi, that's how it will end up. Kung ang kasama mo palagi is walang value sa kanila yung family. Tama?
walang value sa kanila yung marriage nila, sooner or later you will be affected by it. Sabi sa Bible, bad company corrupts good character. That's what the Bible says. Bad company corrupts good character. Ibig sabihin, kung hindi ka maingat sa mga taong sinasamahan mo araw-araw, kung ang kasama mo palagi ay pinag-uusapan ang buhay ng ibang tao, maniwala ka sa akin, mahihirapan ka umangat sa buhay. Kung ang kasama mo palagi, puro problema sa Pilipinas ang pinag-uusapan, sooner or later, magiging isa ka na sa mga rebelding nasa bundok ka. But sinasabi to kasi this is very crucial. You have to learn to find the people that you want to work with. And there are communities. That's why we did it in Prime Movers. Kaya meron tayo nito, yung exclusive natin na Facebook group, whether you are just here, you were invited by me or somebody else na pumasok dito, I hope you find a little bit of value na nandito ka sa loob ng community na to. Kasi napakalaga guys kung sino yung kinakausap at pinakikinggan mo. And paano mo malalaman kung tama yung taong pinakikinggan mo? Well, you look at your values. Ano ba yung mahalaga para sa'yo? Example, in my case, mahalaga para sa akin ang pamilya ko. So, mahalaga para sa akin ang pamilya ko. So, if I found people that they lost respect to their marriage, and I found people that I lost respect with their family, tinatakbuhan nila. I mean, I'm not gonna cut if the transaction, but if our transaction is that person influences me on how that person runs their marriage, I'm gonna run away from that person. I will cut my mind. Hindi ako makikinig sa tao yun. Kasi sooner or later, baka nangyari sa kanya. Nakuha niyo ba ibig sabihin? So, napakahalaga kung sino pinakikinggan mo. Sino sa inyo dito may negosyo ka? Okay, Luz Biminda Pantaleon, Glenda Stoiger, kamusta kayo? Kamusta? I hope you guys are doing well. Sino dito may negosyo ka? Tingnan mo. Pag may problema ka sa negosyo mo, at ang kinakausap mo, walang background or negative dun sa negosyo na ginagawa mo, maniwala ka sa akin, kapag nagkwento ka sa kanya, sabihin niya sa mahirap no, mahal kasi yung product ko, mahal kasi yung product, hindi ka makakabenta dyan. Tama? I mean, you're gonna have a difficulty of really growing in that community. Or, if that community encourages you some unethical practices, kung yung community niya ini-encourage ka na gumawa ng mga bagay na hindi tama, or mga bagay na minagmumukhang tama pero hindi tama, na in the process, you're losing money in the process, then you will have a difficulty of growing in that community. Hello, Jeff. Kamusta? Sinasabi ko to guys kasi you have to learn how to pick. Like example in my case, no? Na-experience ko sa negosyo na kumita ako ng $1,000,000, pero $1,000,000 din yung nawala. Alam niyo isang bagay kung bakit? Kasi yung mga tao na pinakikinggan ko, mali-mali pala yung pinagtuturo sa akin when it comes to handling finances. At hindi ako aware doon kasi palagi silang binibuild up, palagi silang sabi, eto, pakinggan mo to kasi mayaman to. Ganito, syempre may ikinig ka. Ngayon, ito yung tinuro sa amin. Ang sabi, wag na kayong mag-save. Gumastos sa kayo ng gumastos, lakihan nyo lang yung income nyo, hatawan nyo yung negosyo para lumaking income nyo. Syempre kami nakikinig, hala, okay yun ah. Bagong mindset yun ah. Imagine mo, hindi ka na mag-iisip na mag-save, basta lakihan mo lang yung income mo. Kasi pag lumaking income mo, hindi mo na po problemahin. What that person didn't tell us is, if you are not counting your money, na ngayon nakakonti pa lang siya, maniwala ka sa akin, sasabay yung expenses mo sa income mo. The reason why so many people, ang taas ng income, pero sumasabay yung expenses kasi hindi nagbibilang. So na-realize ko, so after several years, sabi ko, what's wrong? Bakit ganito yung nangyayari sa finances namin? And alam mo yung na-realize ko? Kasi pinakinggan ko yung isang person na yun, that so-called mentor who was earning millions. Ganun yung sinabi niya when it comes to finances. Then I realized it was all wrong. Simply because that is the quote-unquote mentor na kumita ng $1,000,000. So pick the right people that you have to listen with. Choose the community that you're working with. Because if that community is not aligned to your values, medyo may misalignment tayo dyan. Ako, alam ko values ko. I wanted to be a good steward with my money. I believe in excellence. I believe in business. Iniwala ako sa negosyo. So, pag may mga nakakausap ako na
sobrang amazed na amazed sila sa trabaho nila, wala naman ako against nun. Pero if they start to influence me, they say that my business is wrong, then I cut it from there. Kasi alam ko na yung paniniwala ko eh. I also believe that you can succeed in life na hindi mo kina-compromise yung relasyon mo sa Panginoon. Tama ba? Like right now, no, may mga comedy, alam ko comedy joke ito eh. Like may mga tao na yung content nila is ano daw, wag ka daw maging greedy, baka mahuli. Mga ganun. Parang nagets ko naman yung point na nagpapatawa lang sila. Pero what these people don't understand is they're starting to create a movement where people might accept the fact that it is okay to lie and to be corrupt that to succeed. And I don't buy into that. No? Example lang, no, may mga communities that teaches na kailangan for you to multiply your organization, kailangan magpa-show off ka ng sports car. Kailangan magpakita ka ng lifestyle. Fake it till you make it. A fake lifestyle. Ano nyo, maraming nababaon sa utang sa ganun. Ano nyo ba yan? Sinasabi ko to kasi guys, you have to be careful of who you are listening with. You have to be careful kung kaninong community ka nasasama. And pick the right people that you will work with. Pick the right people that you're willing to listen with. And kaya sa Prime Movers, ganun yung sinasabi ko sa kanila. Sa Prime Movers, I just say what we believe in. And if a specific person doesn't align with that, wala namang problema. They can find another community that they wanted to build. Wala namang problema sa amin. But if you believe that the same tayo ng community, ano ba yung values ng Prime Movers? Ang values ng Prime Movers is integrity, innovation, impact-driven. Which means the first thing, kailangan gawin natin to ng maayos. We believe that every business process has to be done the right way. If it's not the right way, then we're not gonna do it. No matter how lucrative it is na mabilis to, mas mabilis to yung resulta dito. No. We believe in integrity. Number two, we believe in innovation. We believe na we don't stick to an old strategy that nakakaubos ng resources. We believe that there are better tools that you could be used in our generation right now. Okay? So, innovation. And then, impact-driven. And when I say impact-driven, ang gusto kong mangyari sa mga taga-Prime Movers is, I want them na sila mismo, from them, nagbabago talaga yung buhay nila. As in, like, in our case, in our community, we make sure na kapag pumasok ang isang person that decides to be business partners with us, kapag pumasok yung person na yon sa Prime Movers, we got to make sure na yung nilabas niyang capital, mabawi niya in less than 3 months. Marami dito nakakabawi in less than 2 months. Marami nakakabawi in less than 4 months, in less than 1 month. And then from there on, since na-establish siya na, no? He has the capacity to roll. Tinuturoan namin kung paano i-handle yung pera. Tinuturoan namin ng mga sales skills. Tinuturoan namin kung paano mag-build ng organization. We have all of this. Lani Ron, magandang araw. So, those are the things na tinuturo namin sa Prime Movers. No? I've been in the business for so long na I made a lot of things that I am not proud of just for the sake of quick speed, ganun palagi. But I realized, sabi ko, the only way to really succeed and talagang literally na legit na umangat sa negosyo is gawin siya ng maayos at gawin siya ng tama. Tama? Are you learning? Tatype nyo nga learning sa my comments kung natututo kayo. So if you're listening to me right now here, if you need more information about Prime Movers, okay? Either you can message me personally, okay? Type mo message mo ako, type mo Prime Movers, no? So Gerard, I saw your video and I want to know more about your community. Message mo ako. Or type mo dyan sa my comments, Prime Movers. Yan, para mabigyan ka namin ng information about it. One thing that na gusto ko lang sabihin is, we will be a movement of people or community where we really help people find an income na ang foundation is integrity. We thrive to be that. Okay? We don't claim to be perfect. But siguro dahil nga sa imperfections namin at saka pagkakamali namin before, we decide this is the right way to do it. Okay? Lizelle Walzer, Ruth Miraboob, Alfred Neri. Natututo ba? No? Those are, yun yung mga bagay na gusto namin i-share sa inyo dito. Okay? So again, you can message me
personally. Send me a personal DM, Prime Movers, or Jara, I watch your video, wanna know more about your community. Or dito naman, click mo dyan sa may comment, or drop mo dyan sa may comment, Prime Movers, so we give you information. Yun naman for me, guys. I hope you guys are all amazing. You're doing well. I hope yung mga financial dreams ninyo, ma-achieve ninyo. I hope na mga maging part ng community natin, maiangat nyo yung antas ng pamumuhay nyo into the level where alam mo yun, like, this is what I want for my family, and you're doing it the right way. I'm proud of you if you're doing it right now. Tama? But if you're looking for a better community, be part of Prime Movers. Actually, bukas may webinar kami ng 9 p.m. So if you want to gain access from that, you can also join us. Okay? Yun na naman for me, guys. God bless everybody. You guys are all amazing. Bye-bye.